Ngayong araw, samahan niyo akong mamamalengke tayo sa Dalipi Public Market ng San Jose, Antique. Pero bago ang lahat, sisimulan ko muna sa magandang umaga. Teka, parang hindi maganda ang umaga ko ngayon kasi pagkagising ko pa lang ay wala ng kuryente. Napakainit. Kaya nagsaing lang ako dito at pagkatapos kong magsaing ay naligo lang ako para pumunta sa Dalipi Public Market. Nung nakabihis na nga ako, agad naman akong umalis para pumunta sa Dalipi Public Market. At ang ganda pa nga ng ngiti ko at agad ko naman nilak ang aking kwarto. At pagkababa ko nga, agad ko naman napansin na hindi ko pala dala ang aking susi at nalak ko na ang kwarto. Kaya agad ko naman tinawagan ang tagapamahala nitong mansyon pero hindi talaga sumagot. Bale, kulang-kulang isang oras nga kakahintay namin bago mabuksan ulit ang aming kwarto. Dahil mag-iisang oras na nga kakahintay namin pero hindi pa rin sumasagot ang tagapamahala nitong boarding house. Nakailang tawag, chat at text na rin kami para malaman nila na lock nga ang aming kwarto. Dahil ang kailangan lang namin ay isang duplicate ng susi para mabuksan ang nalak naming kwarto. Pero hindi pa rin natutugunan ang aming problema kaya ginawan ko na ng paraan para makapasok ulit sa aming kwarto. Grabe nga, buwis buhay ang ginawa ko pero hindi ko na binidyo kasi baka makita nyo kung saan ako dumaan. Oy, charot lang po. Tanghaling tapat na nga ito bago ako pumunta dito sa Dalipi Public Market at bumili lang ako dito ng isda. Etong isda ng binili ko ay yellowfin. Ang presyo nito ay 260 per kilo. Bumili lang ako ng 2 piraso at pinahiwa ko na ito para pagdating ko sa boarding house ay lulutuin ko lamang ito. Shoutout pala sa magandang tindera na nagbenta at naghiwa nitong isda. At pagkatapos ng bayaran, dumiretso naman ako dito sa nagtitinda ng dried fish. Dito nga ako bumili kay Ma'am Susan. Shoutout po sa iyo, Ma'am. Suking-suki niya na ako sa kanyang tindang mga dried fish. Napakasarap naman kasi nito. Iba't ibang uri nga ng dried fish ang kanyang tinitinda pero ang binili ko lang dito ay ilang pirasong tuyo at isang balot na tinik ng isda na pinatuyo. Napakasarap kasi nun. At bago nga po pala ako pumunta dito sa tindahan ni Ma'am Susan ay pumunta muna ako sa aking motor na nakapark doon sa parkingan dahil naiwan ko doon ang isa kong cellphone. O diba napakatanga at napakalutang ko ngayong araw? Buti nga na lang, pagbalik ko doon, nandun pa rin ang aking cellphone, wala namang kumuha. O diba, grabe, hindi talaga maganda ang aking araw ngayon. Grabe talaga ang mga pangyayari, nalak ko nga ang aking kwarto at naiwan ko ang susi sa loob, tapos naiwan ko pa ang aking cellphone sa parkingan. At isa pa, wala pang signal ang network na aking ginagamit, nakaka-stress talaga ngayong araw. At eto na nga, pagkatapos ko sa dried fish ay pumunta naman ako dito sa tindahan ng mga gulay. Bili lang ako dito ng ampalaya, luya, siling haba at dahon ng sibuyas. At hindi na nga ako bumili ng kamatis dahil mahal ang presyo ngayon. At pagkatapos ng bayaran ay umuwi na rin ako sa aming boarding house. Grabe nga, napakainit na. Dahil tanghaling tapat na nga ito, kung hindi lang sana nalak ang aming kwarto, hindi sana ako mamamalengke ng ganitong oras. Oy, grabe na talaga ang katangahan ko ngayong araw. Pasensya na po. At pagdating ko nga dito sa boarding house ay niluto ko lang itong isda. Bale, adobong isda nga ang aking lulutuin. Ang ginawa ko nga dito ay pinaksiw ko muna at pinatuyuan bago ko ito dinagdagan ng tubig at soy sauce. Syempre, dinagdagan ko rin ng pampalasa. At pagkatapos nito ay kumain na rin ako ng aking tanghalian. At pagkatapos kong kumain ay nagpahingal ako ng konti at natulog ako buong maghapon para mawala ang kamalasan ko ngayong araw. At pagkagising ko nga, tumambay lang ako dito sa labas at uminom ng mainit na choco drink. At sinamahan ko rin itong masasarap na stick-o, pampawala ng kamalasan. Oy, charot lang po. Sige, hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood. Alam.